District Representative Kiko Barzaga suspendido na naman. House Deputy Speaker Janet Garin naawa na raw. Para sa Boses ng Katotohanan, pakinggan natin si Jenny Albazon. Awa bilang ina at doktor. Ito raw ang nararamdaman ni House Deputy Speaker Janet Garin sa kabila ng pagboto nito ng yes sa panibagong suspension sa kababalik lamang na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa paulit-ulit umano nitong paglabag. I voted yes, but with a heavy heart, because I have tried several times with extreme patience helping the son of our former colleague, Congressman P.D. Barzaga. Because as a mother, and as a member of this august body, I felt before that there was hope in making him understand that disorderly behavior and conduct has no place in governance. Gayunman, naniniwala umano si Garin na hindi lamang suspension kundi expulsion ang dapat na ipataw kay Barzaga dahil sa patuloy na kawalan nito ng respeto at pagpapakalat ng baluktot na impormasyon na hindi nararapat para sa mga Pilipino. Madam Speaker, distinguished colleagues, it pains me that in fact it's not even extension of suspension because his acts is already tantamount to expulsion. Ang totoo niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya at marami ang naririnig kong nagsasabing nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the events that are eventually unfolding. Idinagdag din niya na oras na para mag-reflect ang kongresista habang nasa suspensyong ito. Nagbubulgar, Jenny Albazon. President Ferdinand Marcos Jr. ikinatuwa ang pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban sa anya. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Ikinatuwa umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging desisyon ng House Committee on Justice na ibinasura ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya dahil sa pagiging insufficient substance nito. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office, Undersecretary Claire Castro. Unang-una po ay ikinatutuwa po natin na nasunod ang proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Bagamat hindi napanood ng Pangulo ang naging pagdinig ng kamera sa nasabing impeachment complaint, ikinatuwa umano ng Pangulo na nasunod ang proseso at nakita ang katotohanan. Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Nagbubulgar, Brian Kitson. Construction progress ng EDSA Rehabilitation Project Phase 1 nasa 40% na ayon sa DPWH. Para sa Boses ng Katotohanan, narito muli si Jenny Albazon. Tinatayang nasa 40% na ang progress sa isinasagawang EDSA Rehabilitation Project Phase 1 na sakop ang Rojas Boulevard hanggang Orense, Guadalupe, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. So ito ano pa yan? Sir, one layer lang ho. One layer pa rin to. Ito, dalawa na ho ito. Ito dalawa na. Ito buo na to. Buo na to sir, lahat ho ng busway naman natin, 2 layer. Final na yan. Apo. Kasunod ito ng inspeksyon ng kalihim upang masiguro ang maayos na paggawa ng EDSA Rehabilitation alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito wala pa masyado, no? Wala pa masyado dito, no? Dito na hindi ka pa masyado dito, no? Kasabay nito, ipinag-utos din ni Dizon ang pagpapalawak ng sidewalk sa kahabaan ng EDSA para sa kaligtasan ng mga pedestrian at commuter.
Nagbubulgar, Jenny Albason. Barbie Imperial, nilinaw na wala siyang kinalaman sa hiwalayang Richard and Sarah. Para sa Boses ng Katotohanan, Mabel Veron. Muling nilinaw ng aktres na si Barbie Imperial na hindi siya ang dahilan sa likod ng hiwalayan ni na Richard Gutierrez at ang dati nitong asawa na si Sara Labati. Giit ni Barbie, alam ng Diyos at ng buong showbiz industry na hindi siya ang reason ng breakup ng dating celebrity couple. Kung ano man po yung naging rason ng hiwalayan nilang dalawa, masasabi ko po, and alam ng Diyos po, na hindi po ako yun dito. Alam po ng buong showbiz yan, ng mga nakakakilala kay Richard, kay Sarah, and sa akin. Aniya, hindi niya raw ito kwento para isa publiko pa ang dahilan bilang respeto kina Richard, Sarah at sa mga anak nito. And si Sarah po and si Richard, alam po nilang pareho kung ano talaga yung reason ng hiwalayan po nila. And alam din po nila pareho na hindi po ako yon. And kung ano man po yon, syempre hindi ko po storya yon. And respeto ko po yon kay Sarah, kay Richard, and sa dalawa po nilang anak. Dagdag pa ng aktres, hiwalay na ang dalawa nung pumasok siya sa eksena. Nagbubulgar, Mabel Veron. Alex Ayala uusad sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open matapos ang come-from-behind win. Para sa Boses ng Katotohanan, Let Abanya. Pasok na sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open si Pinay tennis player Alex Ayala matapos ang kanyang come-from-behind win laban kay Alessandra Sasnovich ng Belarus ngayong Huwebes, Pebrero 5, oras sa Pilipinas. Sa unang set pa lamang ay nagpakita na ng pagiging dominante ang pambato ng Belarus na si Alessandra at tagumpay na nakuha ang set sa score na 2-6. Ngunit walang kaba na binawian ni Alex si Alessandra sa ikalawang set ng laban sa score na 4-6. Sa huli at ikatlong set ng laban, unang lumamang si Alessandra sa score na 4-0, ngunit hindi hinayaan ni Alex na kuhanin nito ang panalo at agad na nagpakawala ng sunod-sunod na puntos para tuluyang umusad sa torneo sa score na 6-7. Nagbubulgar, Let Abanya. Kabalik lang ni Congressman Kiko Barzaga sa Kamara tapos suspended na naman siya. Oo nga, pangalawang suspension na niya to, no? No, napansin ko rin kasi siguro napansin ko lang din yung mga mas batang mambabatas natin ngayon, mas mapusok sila no. Katulad Sa ni mga ni pag-voice out Congressman Leviste, 'di ba? Sila yung parang palagi nasa hot seat ngayon Yeah. Kasi ito naman si feeling ko hindi pa talaga siya tumigil kaya na-suspend na naman siya na sa mga social media saka sa mga interviews talagang nag-aano pa rin siya ng mga commentary niya Tsaka din kasi more than that, aside dun sa mga mabibigat niyang commentary, yun din kasi yung mga side comments niya na pagmamiyaw niya, I think hindi niyo question na parang you have to act a certain way when you're in public service, Yes, diba? I think so too. Dapat kasi I think they can voice their opinion depende sa forum. Pagka siguro if they're in session, mas maganda if they're given the floor. Congress, I think that's better. Yeah. Oo. Saka wag lang yung pagmamiyaw, I guess, sa Congress. Congress meow. At yan ang mga boses na ng ibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino at para sa iba pang balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari rin po kayo bumisita sa aming mga social media accounts. Ako po si Tons Edanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.